Mapagpalang umaga sa lahat-lahat mga kamusang. Tayo po ay gumawa ng pampaswerte sa hanap buhay, sa trabaho o negosyo. Ito po yung mga panangkap po natin. Tagumpaypay. Ganito po yung itsura ng tagumpaypay. Ayan po. Ito kakaiba po ito dahil naputol na po siya at nadugtungan. Ayan po. Ang tagumpaypay ay parang kamay. Korte kamay po yan. Ang tagumpaypay ay ginagamit ng mga antingero at antingera na panggayuma. Ito po ay sinasangkap sa pabango o binababad sa pabango at binubulungan ng orasyon. Kung sino man ang target na makaamoy nito ay magagayuma. Yan po ang bisa niya. Pero po sa atin ay ginagamit po natin sa tama ang mga gamit. Ito po ginagamit po natin ay pampaswerte lang sa hanap buhay, sa trabaho o negosyo. Ang tagumpaypay ay namamaypay po o nananawag ng swerte at nananaboy ng mga negatibong enerhiya sa pwesto o nananaboy ng mga malas. Ito po ang kakayahan ng tagumpaypay. Ito naman po mga kamusang, ang mga bato na ito po ay tinatawag na money magnet. Ganito po yung itsura niya. Ito po, ganito karami nung kinuha natin. Ito naman, magnetic metal. Ayan po, nagmamagnet. Ang kakayahan ng money magnet mga kamusang, ihalimbawa na lang natin sa may mga kompetensya sa karinderya o restaurant o anuman ng mga negosyo. Pag lumagpas po yung customers, babalik po yan. Hinahatak ng mga money magnet ang customers. Yan pong kakayahan ng money magnet, nang hihigop ng swerte. At ito naman mga kamusang, ito yung balat ng ahas. Ganito po yung itsura niya. Ang balat ng ahas ay galing pa po ito sa kuweba. Nung time na yun na naghahunting kami ni Steve Mutya at ni Spark Galvan. Nung time na yon, may umusbong na napakainit sa aming katawan. Kaya umatras si Spark Galvan, umatras rin ako. Yan po ay nagbibigay ng babala yung mga gamit namin na may napakalaking ahas doon sa kuweba na iyon. At bumalik ako upang tignan ang lugar at yun nakita ni Spark Galvan na napakalaking ahas. Doon rin ako nakakuha ng balat niya. Ang balat ng ahas ay subok na rin ng karamihan na ginagamit na pampaswerte sa hanap buhay. At ito naman, ito yung tinatawag na tiw-tiw, halamang gumagalaw. Yung iba ay tinatawag na buhok kapre, diwata, diwindi, tikbalang. Pero ang katotohanan po, isa lang po na halamang buhay. Gumagalaw po yan. Yan po ay ginagamit rin na pampaswerte o
proteksyon rin ng mga antingero. Pero sa atin, ang kinarga po natin ay pampaswerte lang sa ating pagkarga. Hindi po natin kinargahan ng langis dahil po sa pag kinargahan po natin ng sagradong langis, maaaring mababasag po ito dahil napakanipis na bote. Dahil sa pagkarga po natin ng langis, ang pressure po, pag kumulo po ito, maaaring sasabog o mababasag. Kaya ganito lang yung itsura niya. Ang gamit po ito na kinasa ko po ay pampaswerte lang. Wala pong pamproteksyon. Pampaswerte lang sa hanap buhay. Ganito po yung itsura ng tiw-tiw. Matagal na po ito sa akin. Mahigit 1 taon. Ayan po, umiikot lang siya ng konti dahil dry na po siya. Pero pag binasa po natin yan ng tubig, mabilis po yan gumalaw. Basahin natin. Ayan po, iikutan yung sarili niya. Magtatali po yan. Ito po yung ginagamit ng mga antingero pag magkasa sila ng garapa o langisan o sa bao. Minsan yung mga gamit na katulad ng mga bao na kinakasa, pag masapanganib po yan, gumagalaw po yan, yung kwintas na ginawa nilang bao. Yan po ang bisa ng tiw-tiw, nagbibigay ng babala. Ito po mga kamusang, ang papel na ito ay kinargahan ko po orasyon upang gumana ang mga panangkap na pampaswerte po.